Magandang araw sa inyong lahat sa pagpapatuloy ng ating kwento. Hello? Oh, napamessage ka. Manghihiram ka na naman ba? Ito ang sabi ni Melissa sa kausap na si John. Grabe naman, naghilo lang ako at nangungumusta. Okay lang naman, bakit? Wala naman. Lasing ka kasi kagabi. Di ba? Baka kasi may hangover ka pa. Ha? Paano mo nalaman na lasing ako? Saan ni Melissa? Nasa inyo ako kagabi. Nag-inuman kami ng asawa mo. Binuhat ka pa nga namin papunta sa kwarto nyo eh. Ano? Pinuhat nyo ako? Pati ikaw? Oo nga, lasing na lasing ka na kasi kagabi. Pagpunta ko kaya nagpatulong ang asawa mo para madala ka sa kwarto nyo. Ang kinis nga ng ligis mo. Doon kasi ako napahawak. Hahaha. Bastos. Hoy, hindi ah. Hindi kita hahawakan. E di nalaglag ka sana sa hagdan. Hahaha. Nakakadiri ka. Tumigil ka nga. Yakman. Grabe naman sa pagka-yakman. Well, sa bagay. Anong sa bagay? Wala. Hahaha. Ano nga? Kasi nung ibinaba ka namin sa kama, napahawak ako sa mga bundok na yan. Pero hindi ko sadya yun ha. Madilim kasi sa kwarto nyo. At mabigat ka. Pero in fairness, masarap sa kamay. Malambot na, malaki pa. Hahaha. Bastos ka talagang yakman. Mabuti na lang nandun asawa ko. Kung hindi, baka kung anong kahayupan ang ginawa mo sa akin. Hahaha. Anong tawa yan? Para kang demonyo tumawa. Wala naman. Sarap mo kasi. Anong masarap? Nakahawak ka lang, akala mo naman asa ka. Wala naman, naalala ko kasi yung feeling nung nasa loob mo. Yung sundalo ko. Anong pinagsasabi mo kabastusan? Nakahawak ka lang, ang layo na lang narating mo. Isa pa, hindi mo yun magagawa nang nandito ang asawa ko. Kaya mangarap ka na lang. Hahaha, yun nga eh. Bigla umalis asawa mo. Naiwan ka sa akin ng ilang oras, kaya naman nadala mo ko sa langit. Sinungaling, malabo yan sinasabi mo. Tumigil ka na nga, galit na sabi ni Melissa. Ay ayaw maniwala. Nadali nga kita kagabi. Hahaha. Hindi mo ko mapapaniwala sa kasinungalingan mo. Okay, edi paano mo explain to? Nag-send ng mga picture si John. Mga picture ng asawa ko na walang damit sa kama. May ilang pictures din na nakapasok ang bagay na yon sa kanya. At may ilan din na kinakain pa tulad ng ice cream. At pinakahuli niya sinend ay ang pictures ng mukha ng asawa ko na may talsik ng mga likido. Mas lalo pa pag gumanda nung may ganyan ka sa mukha. Hayop ka, hayop. Hahaha, andito nga pala ako sa may pintuan nyo. Pakibukas naman. Tinignan ko ang oras ng mga message at ilang oras din ang lumipas bago ulit nag-message si John. Ayos ka pala eh. Mas masarap ka pala pag hindi ka lasing. Galing mo gumiling at ang sarap mo kumain ng ice cream. Burahin mo na ang mga pictures ko. Tsaka na, kapag napagsawaan ko na ang katawan mo. Lagi nagme-message si John kay Melissa sa tuwing ipagagalaw ko ang lasing kong asawa. Lahat din ng pictures at video nila ay sinusend ni John sa kanya. Bukod doon ay nalaman ko din na pumupunta si John sa bahay namin para galawin ang asawa ko kapag nasa trabaho ako. Nabasa ko din ang combo nila nung galawin siya ng sabay ni John at Arthur. At ang kinagulat ko ay pagkatapos ng gabi na yon ay bumalik pa kinabukasan si John at Arthur sa bahay para galawin ulit siya. Kahit pala itinigil ko na ang pagpapagalaw kay Melissa sa ibang lalaki sa tuwing nalalasing siya, ay tuloy pa din ang pagpunta ni John sa bahay nang hindi ko nalalaman. Pinagtatakahan ko ay bakit hindi nagsusumbong ang asawa ko. Tinatakot kaya siya ni John o nagugustuhan din niya ang magalaw ng iba, lalo na at mas may kalakihan ang kanila. Pero hindi bali dahil sa mga CCTV ko na ikinabit sa bahay, makikita ko na ang lahat ng nangyayari.
At di magtatagal ay masasagot din ang mga tanong ko. Napapanood ko ng mga oras na yun si Melissa na inaasikaso ang anak namin na papasok sa school. Napakaganda niya pa din. Kahit napakadami na pala ang nakagalaw sa kanya. Hindi nalalaspag ang katawan niya. At parang lalo pa siya sumaiksi. Napaisip ako bigla. Kaya ba mas lalo siyang nagiging mas daring manamit dahil sa nangyayari sa kanya sa bahay. Bigla ulit tumunog ang messenger ng asawa ko. Hello, hot mama. Ihahatid mo ba ang anak mo? Yap. Maka-hot mama ka naman. Hot mama ka naman talaga eh. Sarap mo sobra, sabi ni Jeff. Hahaha, baliw. Ingat kayo ah. At bilisan mo pag-uwi. Excited na ako. Makain. Kumain. Oo na, hahaha. Ngayon ay sigurado na ako na nagpapagalaw din ang misis ko sa ibang lalaki. Kaya naman ay hindi na ako nag-lunch at nakatutok na lang sa pag-monitor sa mga CCTV sa bahay. Umalis na ang mag-ina kong papasok ng school at hindi din nagtagal ay nakita ko si Jeff na nakatambay sa may harapan ng gate namin. Panigurado naghihintay siya dumating na ang asawa ko. Maya-maya pa nga ay nakauwi na ang asawa ko. Nagkatinginan sila ni Jeff at para bang may binulong si Mrs. sa kanya at pagkatapos ay pumasok na siya ng bahay. Naiwan sila pa si Jeff at para bang may hinihintay. May mga 5 minuto ang lumibas at pasimpleng pumasok ng gate si Jeff. Dire-diretso siya sa loob ng bahay na para bang alam niya na hindi nakalak ang pinto. Agad ko nilipat ang video sa loob ng bahay at doon ko nakita si Melissa na nakaupo sa may sala namin. Pagpasok ni Jeff ay agad nang dumiretso siya sa tabi ni Mrs. Nakbayan niya ang asawa ko, agad silang nagtukaan na para bang sabik na sabik. Nasa loob na ng damit ng asawa ko ang isang kamay ni Jeff at may ginagawa ng milagro sa mga kabundukan na yon. Si Melissa naman ay nakapasok na ang isa din niyang kamay sa loob ng short ng lalaki. Panigurado hawak na niya ang sundalo ng lalaki. Tuluyan na hinubad ni Jeff ang suot ng damit ni Melissa at mabilis na tinanggal ang kanyang panloob pantaas. Sinunggaban kaagad ni Jeff ang malulusog na mga kabundukan na yon. Napansin ko din na nailabas na pala ni Melissa ang sundalo ni Jeff at pinaglalakaw nito ng kanyang kamay. Ilang sandali pa ay bumaba na sa sahig si Jeff at mabilis na hinila ang maiksing short ng asawa ko at kasama na rin ang panloob pambaba at kanyang ibinuka agad ang mga hita at mabilis na sumubsob doon. Napaangat ang ulo ng asawa ko, tanda na sobra siyang nag-i-enjoy sa kanilang ginagawa. Sobra din ang naramdaman ko sa oras na yon habang may ginagawa si Jeff sa asawa ko. Kahit ayaw ko sana alisin ang pinapanood ko, ay mabilis ko inilipat sa CCTV na nakalagay sa labas ng bahay namin. Laking gulat ko nang makita ko ay ibang mga kaibigan ni Jeff na kausap niya ng nakaraan na nakasilip sa labas ng bintana at binibidyo ang mga nangyayari sa loob ng bahay namin. Inilipat ko ulit ang screen sa loob ng bahay at nakita ko na nakatayo si Jeff sa harapan ng asawa ko at wala na ding suot na kahit ano. Si Melissa naman ay busy sa ginagawa sa mga oras na yon. Nakahawak pa si Jeff sa kanyang buhok. Panigurado kapares ko ng mga lalaki nanonood sa labas ng bahay namin. Pares na kaming nakakaramdam ng kakaiba. Pinatalikod pa ni Jeff si Melissa. Hinahanda na niya ng patalikod. Ang maisipan ko, medyo bigyan pa sila ng thrill. Kinuha ko ang cellphone ko at tinawagan ko ang asawa ko. Kitang-kita ko nang matigilan sila pareho at nagmamadali. Kinuha ni Melissa ang phone niya at sinagot. Kinumusta ko lang siya at may mga bagay na tinatanong. Habang magkausap kami ay nakita ko lumapit si Jeff sa asawa ko at hinahampas niya ang sundalong yon sa pisngi niya. Sumobra tuloy ang pakiramdam ko.
Naririnig ko din sa phone ang paghampas ng bagay na yan sa pisngi ni Melissa. Tinanong ko ang asawa ko kung kumakain na siya dahil naririnig ko na parang may sinusubo siya. At nakita ko din sa CCTV na kumakain siya ng ice cream. At maya pa ay pinatili-dili siya ni Jeff at mabilis na umarangkada. Rinig ko sa boses ng asawa ko ang sopa niyang pagpipigil na mapabulong habang may ginagawa sa kanya ang binata. Ilang minuto pa kinausap ko ang asawa ko habang may ginagawa sa kanya ang ibang lalaki bago ako nagpaalam. Sobra na ang nararamdaman ko that time. Sure, pati si Jeff ay mas lalo nabuglian sa ginagawa niya at mabilis ang kanyang pagurong-sulong. At nangyari na naman ang kakaibang pananamantalas sa aking asawa. Maya pa ay nagbihis na uli ang lalaki, pero pumasok agad nang mabilis ang isang lalaki at mabilis na naghubad. Pinakain uli ng ice cream ang asawa ko na nakahiga pa noon sa sopa. Pagkatapos ay binigyan niya ito ng orong sulong. Isa-isang pumasok sa loob ng bahay ang mga lalaki. Nakasilip lang kanina sa labas ng bintana habang may ginagawa kay Melissa. Bigla nilang pinilahan ang asawa ko hanggang sa lahat sila ay makatapos. Kung anong bilis nila sa ginagawa nila sa asawa ko ay bilis din nila ng pag-alis. Nakahiga pa din si Melissa sa sopa at punong-puno ng kakaibang likido ang mukha niya, pati na ang kanyang mga kabundukan. Ilang saglit pa ay tumayo na ang asawa ko at isa-isang pinulot ang damit niya, pati na ang kanyang panloob pantaas, kasama na ang panloob pambaba niya. Pagkatapos ay dumiretso na sa banyo. Pinanood ko maligo si Melissa at sinigurado niya na walang matitirang ebidensya sa katawan niya. Nagkahanda na sunduin ni Melissa ang anak namin sa school nang mag-message uli si Jeff. So ano feeling? Sarap ba mapilahan? Nagbibiro lang naman ako kahapon sa kwentuhan natin. Tinutuo mo naman. Ang sakit ulit ng katawan ko. Ay biro lang ba yun? Haha, pero parang nag-enjoy ka naman. Baliw. Sige, next time hindi ka na namin pipilahan. Ano pala? Ay alam mo na, si Raulo, hindi ko kaya yung ganun kadami. Paano mo naman sabi hindi mo kaya? Na-try mo na ba ganun kadami? Hindi pa naman. Yun naman pala eh. Try natin kung kaya mo. Hahaha, ilan ba pinakamarami na try mo nang sabay-sabay? Ang alam ko ay dalawa lang ang na-try ng asawa ko. Yung time na galawin siya ni John at Arthur ng sabay. 4 dito sa bahay, 5 noong college pa ako. Sobra ako nagulat sa mga revelation ng asawa ko. Hanggang dito na lang muna ang ating kwento.